Nasa ating po linya ngayon si Police Lieutenant Colonel Ryan Mangondo ng Antipolo, Rizal. Chief, magandang umaga po. Good morning po, Hepe. Hello sir. Colonel. Hello po. Good morning Yes po. po, magandang umaga po. Good morning, Colonel. Kami lang po hihingi po ng update dito nga po sa nangyari sa anak po ni Nanay Elena Mingoy, yung pong grade 10 pupil na umano'y sinaktan ng guro at kinalaunan po after about a week na coma at namatay. Ano po ang update sa inyong investigasyon po, sir? Yes po, correction po, grade 5 po yung I'm sorry, grade estudyante po natin I'm po. sorry, sir. Grade 5 po, Yes grade po. 5. Opo. Opo. Ang update po natin dito ay nakuha na po natin ng statement yung dalawang minors po na witness or nakasaksi nung sinasabi ng complainant po natin, no? Nakuha natin yung statement nila sa harapan or with the consent ng kanilang mga magulang po. Okay, go ahead, sir. Go ahead po. Opo. Yes po, pero inaantay pa po natin yung autopsy report, which is hindi pa nagsisimula kasi inaantay pa natin yung death certificate at yung medical abstract po bago po tanggapin ng forensic group ng PNP po upang i-process yung autopsy ng bata. Opo. Ito ho bang bata, kasi wala ho kami hong access doon sa magulang, nailibing na ba yung bata? Hindi pa po? Ay, hindi po. Actually, hanggang ngayon, nasa morgue pa rin po. Inaantay pa yung pagpapadala sa kanya sa crime lab, sa forensic group upang ma-autopsy yung bata. Okay. Sino po ang mag-autopsiya at saan po gagawin ang autopsiya? Sa Camp Crame po gaganapin yung autopsy po kasi sa forensic group po natin. However, sir, wala pa pong, sabi ko nga po, no, hindi pa po ito nagsisimula dahil po may mga documentary requirements po yung ating pong mga forensic group bago nila galawin o umpisahan yung pag mismong autopsy po. Tangkay po. Opo. So, sir, sa ngayon po, ano ang estado ng kaso kung meron man? Nandito tayo sa pangangalap pa rin ng ebidensya. Naka-ready naman po yung ating mga statement na ng witnesses po natin at yung sa complainant po natin. Ang kailangan na lang po natin dito is yung mga medical report at yung autopsy report upang mas stronger po yung ating may ipapile na complaint against doon sa teacher kung mai-relate na natin na directly nakadulot ng cause ng pagkamatay po ng bata, yung actual na pagdapo ng kamay ng teacher. Opo. Naintindihan po natin. Ano ho. Yun ho bang teacher ay nakuna na po ninyo ng statement? Hindi po. Kasi doon tayo sa complainant side to. Nasa defense na naman niya yan. Nasa defense na kung gagawa siya during the course ng trial niya po. Opo. Naintindihan din po namin. Kaya lang po kami nagtanong kasi nga po para lang makuha para po sa inyong ongoing investigation kung meron ng statement yung teacher po dito. So basically nga po, hindi kayo makapagsasampa ng demanda hanggat wala kayong preba na yung sinasabing pananakit ang naging dahilan ng pagkamatay. Yes po, pero we could, ang konka natin na iklaro natin na nangyari po yung pagdapo ng kamay, confirm na po natin yan. Directly involved man yung pagdapo ng kamay niya noong September 20 sa pagkamatay o hindi, siya po isasampan pa rin natin ng complaint kung sa anti-child abuse. No? Yes, kaya nga po doon ako papunta. Ano po, Colonel? Yes, kasi kaya ko po sinasabi na kung nakunan na po ninyo ng statement po yung teacher, kasi nga po, dito po sa batas ngayon, ito pong protection sa women and children na ating pong kasalukuyang batas. Ano po, itong Special Protection of Children Against Abuse din, etc. Sa ngayon po, doon sa testimonya ng dalawang batang testigo, klaro na sinaktan ng teacher yung bata. Yes po. Okay, yes, sige po. So ngayon po, ang usapin na lang kung ito bang nangyari pong pagkamatay ay may kaugnayan doon sa pananakit. But basically, agad na pong merong kasong haharapin yung teacher. Yes po, no? Yes, okay. Definitely po, meron po tayong maipapile na complaint po, no, sa ating pong teacher. Pero as to the degree kung homicide ito or physical injury, no, magre-rely po to tayo doon sa lalabas po sa ating pong
medical legal at sa autopsy report po, sir. Yung nga po ang aking pong kinaklaro po sa inyo, Yes, sir. Colonel. So meantime, ano po ang ano ang gagawin ng pulisya habang naghihintay kayo noong resulta po ng autopsy kasi hindi rin po mabilis yun? Yes po, sir. Actually, sir, ang death certificate na lang po ang naantay po natin at maaari na po tayong magsampa. Pero better po na maiprocess muna natin yung autopsy. Anyway, this is a regular filing po ito, sir. Opo, dadaan doon sa proseso, ano po? Hindi Opo, sir. hindi Yes, ito inquest, ano po? Inquest. Opo. Yes po. Opo, hindi, no? Kasi nga, ano ho ito no? Dadaan ito. Masyadong. Opo, okay. Opo. Hindi po kasi immediate yung no? Hindi natin pwedeng warrantless arrest. So, yun po sana ipaintindi natin po sa ating po mga kababayan na yes, meron po tayong report na ganito pero hindi na po natin ma-effect yung warrantless arrest kasi yung kine-claim po or yung sa complainant po natin ay September 20 po nangyari po at ang pagkamatay ng bata ay October 2 po. Opo. Sige po. So, meron bang paunang informasyon kung ito hong batang ito ay may mga una na pong karamdaman? Meron ho ba siyang mga health issues? Kagabi kasama po natin yung ating provincial director no kasi kinausap po namin sa kanyang tahanan po yung pamilya. Wala po silang nababanggit po na mga isyong medical po ng bata. Naikwento lang po nila na medyo may mga physical activity yung bata. No? Siguro naglalaro ng basketball or whatsoever po. Pero sa sakit po na medically wala po silang nababanggit po. Okay, opo. Sir, medyo pagbabalaan silang po ng isyong ito, ano ho, may hawak ako ditong press release galing po sa Rizal PPO. I think Yes po, sir. Police Provincial Office po ito. Ang sinasabi po nila dito, ano po, Rizal PNP condemns the death of grade 5 student in Antipolo City. Okay, ito ho yung kwento ho, kung kailan nangyari, etc. Ngayon po, may binabanggit dito, no? Dito po, nakalagay dito, a case of homicide in relation to child abuse is now being prepared for filing. Ayan. So, Yes po. ito nga po. Yes po. Opo. Oo. So, yan po yung traitor natin po. yes, opo. Sige po. So, homicide. Kung kasakasakali pong homicide, ano po ang magiging eksakto pong kaso? Kung meron man, laban sa teacher. Yes po. Pag napag-alapan po natin na konektado po yung ginawa po ng teacher doon sa pagkamatay po, no? Siya po ay sasampahan natin ng complaint na homicide in relation to Republic Act 7610 po. Yun po yung exact na ipapile po natin na complaint against po sa teacher. Okay, opo. Sige po. Sige. So, Tia, may tanong ka ba dito kay Colonel? Okay, sige po. So, Colonel, kami po aantabay sa resulta po ng autopsya. Today po dadalhin sa Camp Crame po yung labi ng Yes bata. po. Yes po, i-assist po ng ating investigators po yung documentary requirements. Pag pumasa na po, makuha na natin sa Amang Rodriguez yung hinihinging death certificate. Ito ay tutulungan na po namin na papuntang Camp Crame po. Opo. Ang teacher po dito ay babae? Yes po, babae po na 51 years old na may 29 years na experience po. Opo. Sa pagiging guro. Sige po. Salamat po na marami, Colonel, sa inyo pong panahon na binigay po sa aming programa. Thank you, sir. Maraming salamat din po. All right. Si Police Lieutenant Colonel Ryan Mangondo ng Antipolo City Police. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.